Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Ating pong pag-usapan ngayon ay may kinalaman sa justification, hakbang sa pag-aaring ganap. Well mga kapatid, nasusulat ayon sa banal na kasulatan, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang matuwid, wala kahit isa. Dahil sa kasalanan, ang tao ay napahiwalay sa Diyos at ang hatol na kamatayan ay nakaabang na sa Kanya. Roma Kapitulo 3 talatay 10 ang 12 hanggang 23 at Kapitulo 6 hanggang 23. Subalit dahil sa habag at pag-ibig ng Diyos ay ipinagkaloob niya ang Kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo, upang tubusin ang tao sa kasalanan nang hindi matuloy ang hatol na kamatayan ayon sa Juan Kapitulo 3 talatay 16. Subalit, kailangan mga kapatid na tanggapin o sampalatayanan muna ng tao ang ating Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas, na siyang tinatawag na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, na siyang makapagpapatawad lamang ng mga kasalanan. 1 Kapitulo 1 talatay 29. Gayunman, dapat po nating tandaan, kailangan muna ng tao na pagsisihan ang lahat ng mga kasalanan upang makamtan ang tiyak na kapatawaran ayon sa Gawa Kapitulo 3:19 at 1 Juan 1:8. Ang tunay na pagsisisi ay pagkalungkot sa kasalanan at pag-ako sa kasalanang nagawa na siyang paglabag sa mga utos ng Diyos. Kaya nga sabi kong inyong ipapahayag ang inyong mga kasalanan, tapat at banal ang Diyos na kayo patatawarin at lilinisin sa lahat ng kalikuan. At hindi naaalalahanin pa ang lahat ng mga kasalanan. At ayon sa aklat ng Kawikaan 28:3, ang tunay na pagsisisi ay pagkalungkot at pag-ako sa mga kasalanang nagawa, kasabay ng pagpapahayag ng kasalanan at pagtalikod sa mga kasalanan. Kawikaan 28:13. Siyang nagkukubli ng kanyang pagsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Ang kapatawaran ng ating Panginoong Diyos ay ating makakamtan lamang kapag ang ating kasalanang nagawa o ang kasalanan ng taong nagawa ay Kaniyang ipinahayag, ikinumpisal, pinagsisihan at tinalikuran. Mga kapatid, kapag naisagawa na ito, saka pa lamang makakamtan ng tao ang tunay na kapatawaran ng kanyang mga kasalanan, kasunod ng pag-aaring ganap sa kanya. Ito ang tinutukoy na pag-justification o pag-aaring ganap.